Sa isang malayong baryo sa paanan ng bundok Maluway, nakatira si Daniel, isang batang lalaki na ulila sa ina at pinalaki ng kanyang amang si Mang Ernesto, isang matapat at masipag na magsasaka. Sa murang edad pa lamang ay sanay na si Daniel sa hirap ng buhay. Madalas ay kulang ang pagkain nila at ang kanilang lupang sinasaka ay inuupahan lamang sa isang matandang hasyendero. Gayunpaman, hindi nawawala sa mukha ng binata ang ngiti at sa kabila ng kakulangan ay likas siyang matulungin at may malasakit sa kapwa. Nakatira sila sa isang maliit na bahay na pawid at sa tuwing takip silim, ang liwanag ng gasera lamang ang nagsisilbing tanglaw sa kanilang gabi. Wala silang kuryente at ang tubig ay kinukuha pa sa balon sa gitna ng kakahuyan. Ngunit higit sa lahat, may isang bagay na pinagbababalaan ng matatanda sa baryo. Ang gubat ng Bulawan, isang masukal at mahiwagang kagubatan na pinaniniwala ang pinamumugaran ng mga engkanto. "Apo, huwag na huwag kang papasok sa gubat ng Bulawan," babala ni Lolo Andres, ang pinakamatandang residente sa lugar. Diyan daw naninirahan ang mga nilalang na hindi natin dapat gambalain. Kung hindi ka nila gusto, ikamamatay mo. Ngunit isang gabi ng Hunyo, habang si Daniel ay naglalakad pauwi mula sa bukid, isang kakaibang liwanag ang napansin niya sa gilid ng gubat. Dala ng matinding pag-uusisa, lumihis siya ng landas at sinunda ng liwanag na tila humihikayat sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong lumilinaw ang liwanag, kulay ginto, ngunit malamig sa mata. Hanggang sa siya'y makarating sa isang maliit na lawa sa gitna ng kagubatan kung saan may isang lalaki, matangkad, maputi at tila hindi tinatablan ng alikabok o putik na nakaupo sa isang batong hugis trono. "Hindi ka natakot pumasok, binata," wika ng estranghero na may malamig ngunit mahinhin na tinig. "Anong hinahanap mo?" "Ako po si Daniel," sagot niya, bahagyang nanginginig. "Pasensya na po kung istorbo ako. Napansin ko lang po ang liwanag at sinundan ko." "Hindi lahat ng sumusunod sa liwanag ay ligtas. Pero ikaw," ngumiti ang estranghero, "isa kang pusong malinis. Ako si Eluardo, tagapangalaga ng gubat ng Bulawan. Hindi ako nagpapakita sa kahit kanino, ngunit kakaiba ka, Daniel. Nakikita ko sa iyo ang katapatan at kabutihang wala sa karamihan." Nanlaki ang mata ni Daniel. "Engkanto po kayo?" Tumango si Eluardo, saka marahang kumindat. "At sa gabi ring ito, nais kong ikaw ay maging kaibigan ko." Hindi alam ni Daniel kung panaginip ang lahat ng iyon. Ngunit mula noong gabi na iyon, palihim siyang bumabalik sa gubat. Tuwing gabi, kinakausap siya ni Eluardo. Tinuruan siya ng mga lihim ng kalikasan, ng tamang panahon ng pagtatanim, ng mga halamang may medisinal na bisa. Isang gabi, binigyan pa siya ng engkanto ng isang butil ng gintong binhi na itinanim ni Daniel sa gilid ng kanilang bukirin. Ang binhing ito, paliwanag ni Eluardo, ay hindi lamang magbibigay ng masaganang ani. Ito ay sagrado at makikita natin kung sino ang tunay na may malasakit sa lupaing ito. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting umunlad ang ani ni Daniel. Maging ang kanilang ulam sa hapag ay masagana na. Hindi maipaliwanag ng iba kung paanong ang dating tuyot na lupa ay biglang naging malusog at ang tanim ni Daniel ay laging masigla at malago. Ngunit ang kasikatan ay may kaakibat na panganib. Napansin ni Albulario Hermogenes, isang mayamang manggagamot sa kabilang baryo, ang biglaang pag-asenso ni Daniel. Kilala si Hermogenes sa pagpapagaling gamit ang mga dahon, bato at orasyon. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, ang kanyang kapangyarihan ay galing sa madidilim na puwersa at siya ay may tagong layunin, ang mapasakamay, ang lahat ng sagradong kayamanang itinatago ng gubat ng Bulawan. Mukhang may kaalyado sa engkanto ang batang yan, bulong ni Hermogenes sa sarili habang pinagmamasdan si Daniel mula sa malayo. Hindi pwedeng may ibang makinabang sa kapangyarihan ng gubat, ako lamang.
At sa katahimikan ng gabi, nagsimula ng gumalaw ang anino ng kasamaan. Sa baryong San Roque, kalahating araw lamang ang layo mula sa kinatatayuan ng gubat ng Bulawan, namamayagpag si Albulario Hermogenes. Siya ay 63 taong gulang, ngunit sa bawat galaw ay parang may puwersang taglay, matikas, maliksi at matalim ang paningin. Marami ang humahanga sa kanyang kakayahan sa panggagamot, lalo na't ilang beses na rin siyang nakapagligtas ng mga taong nasa bingit ng kamatayan. Ngunit ang hindi alam ng mga tao, may kaakibat na kabayaran ang bawat himala niya. Sa ilalim ng kanyang lumang bahay na yari sa bato at kahoy ay isang lihim na silid, mabaho, madilim at puno ng mga alay. Balahibo ng ibon, balat ng ahas, tuyong dugo ng kambing at mga buto ng kung ano-anong hayop. Sa gitna ng silid ay may altar at sa altar ay may larawang ukit na may anyong tao, ngunit may sungay at mga matang kulay pula. Dakilang diwata ng kadiliman, bulong ni Hermogenes habang naglalagay ng dugo sa altar. Bigyan mo ako ng daan upang mapasa kamay ko ang lihim ng gubat ng Bulawan. May isa na namang mangmang na mortal na kinakaibigan ang engkanto. Hindi siya karapat-dapat. Mula sa altar ay bumuga ng kulay itim na usok. At mula sa usok ay may tinig na umalingaw-ngaw sa silid. Ang batang si Daniel ay may pusong hindi madadala sa takot o tukso. Hindi mo siya basta mapapatid. Ngunit kung saktan mo ang kanyang mahal sa buhay, madali siyang babagsak. Napangisi si Hermogenes. Kung gayon, ang ama niyang si Ernesto ang magiging simula ng lahat. Samantala si Daniel ay patuloy sa kanyang tahimik at masaganang pamumuhay. Sa tulong ni Eluardo, unti-unti siyang naging mas kilala sa baryo, hindi lamang bilang masipag na binata, kundi bilang isang bukid na tila ginagabayan ng langit. Ang mga dating humahamak sa kanya ay nagsimula ng lumapit at humingi ng tulong. Kung paano raw niya napapaunlad ang kanyang lupa, kung anong pataba ang ginagamit niya, o kung saan siya bumibili ng binhi. Ngunit palihim ang sagot ni Daniel. Mas maganda po kung pagsisikapan natin ang bawat tanim, sagot niya minsan sa isang kapitbahay. Magtulungan na lang po tayo. Isang hapon, habang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng santol, dumating si Eluardo. Wala itong ingay, tulad ng dati. Tila hangin lamang na naging laman. Nasa anyo pa rin ito ng isang matipunong binata na may gintong mata at mahaba, pilantik na pilik. Daniel, wika ni Eluardo, may paparating na panganib. Isang albularyong sakim ang nagnais mapasakamay ang yaman ng gubat. Siya ay nilalang na hindi sumusunod sa batas ng kalikasan. Sa kanyang puso ay inggit at sa kanyang dila ay panlilinlang. Naguluhan si Daniel. Si Albulario Hermogenes po ba? Tumango ang engkanto. Oo, matagal na siyang nagmamasid sa iyo. At ngayon plano niyang sakta ng iyong ama para ikaw ay bumagsak. Kailangang protektahan mo si Mang Ernesto. Hindi makapaniwala si Daniel. Ngunit totoo nga, sapagkat kinabukasan ay bigla na lamang nangisay ang kanyang ama habang nasa bukid. Wala itong sugat, walang kagat ng ahas, pero nangingitim ang mga labi at tila may kung anong mabigat na espiritu ang pumapaso sa kanyang katawan. Agad tumakbo si Daniel sa nayon para humingi ng tulong. Wala nang ibang kilala sa lugar na marunong maggamot kundi si Hermogenes. Sa kagipitan, pinuntahan niya ito. Pagdating niya sa bahay ng albularyo, agad siyang pinapasok. Ah, si Daniel, ani Hermogenes na may ngiting hindi niya mawari kung peke o totoo. Balita ko'y gumagaling ka sa taniman. Anong maipaglilingkod ko? Hinihiling ko po ang tulong niyo. Nangisay po ang ama ko. Hindi ko po alam kung anong nangyayari. Wala pong kagat ng hayop. Parang may sumanib. Napailing si Hermogenes. Aba,
Mahirap gamutin ang ganon. Ngunit sige, pupuntahan ko siya. Kapalit ng isang bagay. Napakunot ang noo ni Daniel. Ano pong kapalit? Ang binhing itinanim mo. Ang gintong binhi. Alam kong hindi ito pangkaraniwan. Biglang nagdilim ang mukha ni Daniel. Paano niya nalaman ni Hermogenes ang tungkol sa binhi? Wala siyang pinagsabihan. Kahit si Lolo Andres ay hindi alam iyon. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Ngunit lumapit si Hermogenes, itinapat ang mata kay Daniel at marahang bumulong, alam ko ang lihim mo. At kung hindi mo ibibigay ang binhi, mamamatay ang iyong ama. Sa gabing iyon, bumalik si Daniel sa gubat. Tumakbo, umiiyak at humihingi ng tulong. Kaibigang Eluardo, sigaw niya. Tulungan mo ako. Paano ko maililigtas ang aking ama kung ang kapalit ay ang sagradong binhi? Mula sa likod ng punong kawayan, lumabas ang engkanto. May malamlam na mukha. Huwag kang mag-alala, Daniel. Sa susunod na buwan ng kabilugan ng buwan, ibibigay ko sa iyo ang isang mutya. Isa itong proteksyon laban sa sinumang gumagamit ng itim na salamangka. Pero paano po ang ama ko ngayon? Tumitig si Eluardo sa kanya. May isang paraan. Ngunit hindi ito madali. Kailangang pasukin mo ang panaginip ng ama mo at palayasin ang espiritong isinugo ni Hermogenes. Gabi na nang makabalik si Daniel sa kanilang tahanan. Sa banig na banig ang kanyang ama, si Mang Ernesto, tila halaman na unti-unting nalalanta. Malamig ang kanyang katawan, nanginginig at hindi na makausap. Naglagay na sila ng tapal, nagdasal at sinubukang gamutin ng mga halamang gamot, ngunit wala ni isa ang tumalab. Tahimik si Daniel habang hawak ang kamay ng kanyang ama, hanggang sa maramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok, senyales na naroon na si Eluardo. Lumuhod ang engkanto sa harap ng banig at inilabas mula sa kanyang palad ang isang bilog na batong puti, kasing linaw ng buwan. Daniel, marahang wika ni Eluardo, ito ang mutya ng paglalakbay. Kapag inilagay mo ito sa dibdib ng iyong ama habang nakadikit ang iyong kamay sa kanya, madadala ka sa mundo ng kanyang panaginip. Ngunit mag-ingat ka. Ang loob ng kanyang isipan ay ngayon ay gubat na nilason ng itim na salamangka. May mga nilalang doon na likha ng takot, galit at sakit. Kailangan mong hanapin ang ugat ng sumpa at sirain ito. Hindi nagdalawang isip si Daniel. Hinubad niya ang kanyang suot na kamiseta. Itinaas ang kamiseta ng kanyang ama at dahan-dahang inilapat ang mutya sa dibdib nito. Ang kaliwang kamay niya ay mahigpit na pumikit habang ang kanang palad ay nakadikit sa puso ng ama. Handa ka na ba? Tanong ni Eluardo. Tumango si Daniel. Para sa ama ko, kahit kamatayan, susuungin ko. Pagdikit ng kanyang palad, isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa kanya. Sa isang iglap, bumagsak siya sa isang mundo na hindi niya inaasahan. Isang gubat, ngunit hindi gaya ng gubat ng Bulawan. Madilim ang paligid, kulay uling ang mga puno, at ang mga dahon ay parang lumuluha ng itim na dagta. Sa itaas, ang langit ay parang punit-punit na tela na sinlaki ng takot. Nasaan na ako? Bulong ni Daniel sa sarili. Narinig niya ang isang tinig. Daniel. Napalingon siya. Sa di kalayuan ay may isang batang lalaking umiiyak sa ilalim ng isang puno. Nakalugmok ito, sugatan, at balot ng putik. Agad siyang lumapit. Ako si Daniel. Huwag kang matakot, sabi niya. Ngunit paglapit niya, lumingon ang bata at nakita niya ang mukha nito. Kamukha niya noong bata pa siya. Ngunit may kakaiba. Mapupula ang mata nito at may hiwang bumabagtas sa pisngi. Ako ang takot mo. Ako ang galit mo noong walang naniniwala sa iyo. At nandito ako para pabagsakin ka. Mabilis na tumayo ang batang anyo ni Daniel at sumugod.
Matalim ang mga kuko nito at humalakhak ng malademonyo. Umiwas si Daniel, gumulong sa lupa at kumuha ng sanga ng kahoy para ipananggalang. "Hindi ako takot sa iyo," sigaw niya. Biglang umalingaw-ngaw ang liwanag mula sa kanyang dibdib, ang mutya. Kumislap ito at tumama sa nilalang, dahilan upang ito ay matunaw sa hangin. Huminga si Daniel ng malalim. Kung bawat sulok ng panaginip na ito ay kalaban, kailangang tapusin ko ito agad. Ilang minuto ang lumipas at narating niya ang isang lawa. Sa gitna nito ay may isang isla na parang itinayo mula sa mga ugat ng punong patay. Nandoon ang isang trono at sa trono ay nakaupo si Albularyo Hermogenes. Ngunit mas matanda, mas marumi at mas malademonyo ang anyo. Nakapalibot sa kanya ang mga espiritong mukhang bangkay at mga ibong may ulo ng ahas. "Daniel," wika nito, "welcome sa mundo ng isipan ng iyong ama. Dito, ako ang hari. Ako ang anak ng taong ito at hindi ko hahayaang lapastanganin mo ang kanyang diwa." Tumawa si Hermogenes. "Kung gayon, halika. Ipakita mo sa akin ang tibay ng puso mo. Tingnan natin kung tunay kang karapat-dapat sa pakikipagkaibigan ng engkanto." Isang matinding labanan ang naganap. Bumangon ang mga espiritu at sinugod si Daniel. Pinrotektahan siya ng mutya, ngunit unti-unti rin itong humihina. Isa-isa niyang nilabanan ang mga nilalang gamit ang tapang, dasal at alaala ng mga mabubuting panahon niya kasama ang ama. Hanggang sa makarating siya sa trono ni Hermogenes. Humawak siya sa trono at binigkas ang mga salitang turo ni Eluardo. Sa ngalan ng liwanag, pawiin ang dilim. Sa ngalan ng pag-ibig, palayain ang diwang bihag. Biglang nanginig ang paligid. Tumili ang espiritu ni Hermogenes at isa-isa ang mga nilalang ay naglaho. Sa isang iglap, lumiwanag ang lahat. Ang gubat ay unti-unting naging berde. Ang langit ay muling naging asul. At si Daniel dahan-dahang bumalik sa kanyang katawan sa tunay na mundo. Pagmulat ng kanyang mata, nakita niya ang kanyang ama. Gising, umiiyak at nakatingin sa kanya. "Anak," mahina ngunit puno ng damdaming sambit ni Mang Ernesto. "Narinig kita sa panaginip ko. Iniligtas mo ako." Niyakap ni Daniel ang ama at sa kanilang paligid ay umihip ang malamig na hangin. Si Eluardo ay naroon, nakangiti. "Isang tagumpay, Daniel," wika ng engkanto. "Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang laban. Mas malalim ang ugat ng kasakiman ni Hermogenes kaysa sa iniisip mo." Matapos ang matinding pakikipagsapalaran sa loob ng panaginip ng kanyang ama, akala ni Daniel ay magkakaroon na siya ng panahong makapagpahinga. Ngunit kinabukasan pa lang ay muling nagpakita si Eluardo at may dala itong masamang balita. "Ang mga nilalang na nakita mo sa panaginip ng iyong ama," wika ng engkanto habang nakaupo sa lilim ng punong mangga, "ay hindi basta likha ng karamdaman o pangarap. Ang mga iyon ay isinumpang espiritu, alipin ni Albularyo Hermogenes." Napakunot noo si Daniel. Pero paano siya nakapasok sa isipan ng tatay ko? Tumingin si Eluardo sa kalangitan. "Noong araw, bago pa ako naging tagapangalaga ng bundok Isarog, kami ni Hermogenes ay magkaibigan. Isa siyang mahusay na albularyo noon, makatao, mapagkumbaba. Ngunit sa kagustuhang madagdagan ang kanyang kapangyarihan, pumasok siya sa kasunduan sa mga espiritu ng lahi itim, mga sinaunang nilalang mula sa ilalim ng lupa, tagapagbantay ng kasakiman at kadiliman. Binayaran niya ang kapalit ng kapangyarihan, ang kanyang kaluluwa at isang dugong inosente kada 7 taon. Natigilan si Daniel. Kaya pala maraming bata ang biglang nawawala sa iba't ibang baryo tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Tumango si Eluardo. At sa darating na kabilugan, 3 araw mula ngayon, magaganap muli ang pag-aalay. At ikaw, Daniel, ay nakatala na sa listahan.
Anong ibig mong sabihin? Bilang kabayaran sa pagligtas mo sa kaluluwa ng iyong ama, pinapasan mo na ngayon ng pansamantalang sumpa. Hindi mo ito kagagawan, pero may paraan upang maputol ito. Kailangan mong kunin ang batong ginto ng kabundukan, itinatago sa pinakagitna ng yungib ng araw limot. Ang yungib ng araw limot ay isang alamat sa kanilang lugar. Ayon sa matatanda, ito ay kuweba na hindi tinatamaan ng liwanag kahit kailan, kahit anong oras ng araw. Ilang beses na itong pinasok ng matatapang na mamamana, ngunit wala ni isa ang nakabalik. Hindi sapat ang tapang para makapasok sa yungib na iyon, dagdag ni Eluardo. Kailangan mo ng tagapagturo, at may isa akong alam, pero matagal na siyang nagtatago sa kakahuyan. Hindi siya tao, isa siyang dating engkanto, ngunit nilapastangan, ipinagkanulo at pinatawan ng sangkaterbang sumpa. Ang kanyang pangalan ay Santissima Bala. Babae? Tanong ni Daniel. Tumango si Eluardo. Isa siyang mandirigmang engkantada. Dati siyang tagapagbantay ng hilagang yunggib. Ngunit nasilo siya ni Hermogenes at binilanggo ang kanyang kaluluwa sa loob ng isang punong matanda sa gubat. Nariyan lang siya, sa pinakagitna ng kagubatan ng Bagachay. Kung makumbinsi mo siyang tumulong sa iyo, may pag-asa kang magtagumpay. Kinabukasan, sa pagputok ng araw, nagpaalam si Daniel sa kanyang ama. Iniwan niya ang ilang halamang gamot at panalangin papel na ginawa ni Eluardo bilang pananggalang. Anak, sambit ni Mang Ernesto habang nakaratay pa rin, ingat ka, hindi ako muling makakabuhay kung sakaling mapahamak ka. Ngiti ang isinagot ni Daniel. Pero tatay, kahit mamatay ako, isusugal ko lahat para sa atin, para sa kabutihan ng baryo. Madaling araw na nang makarating si Daniel sa kakahuyan ng Bagachay. Ang mga puno rito ay mas malalaki kaysa sa normal. May mga dahong kasing haba ng tao. Ang lupa ay maputik at maraming insekto. Ang katahimikan ay tila nakakabingi. At sa gitna ng lahat, isang punong malaki. Tila nilulumot at may anyong parang isang babaeng nakaluhod. Sa puno ay may ukit na simbolo, 3 mata at isang sibat. Dito na to, bulong ni Daniel. Santissima Bala. Naupo siya sa harap ng puno. Kumuha siya ng maliit na itak at bahagyang hiniwa ang kanyang palad. Sa ngalan ng dugong matuwid, ginigising ko ang diwang nagtatanggol. Santissima Bala, pakinggan mo ako. Umihip ang hangin. Umangat ang alikabok sa paligid. Ang mga ugat ng puno ay gumalaw, tila nabubuhay. Hanggang sa unti-unting bumukas ang katawan ng puno. At mula sa loob ay lumabas ang isang babaeng may mahahabang itim na buhok, pulang mga mata at balat na tila gawa sa alikabok ng buwan. Bakit mo ako ginising? Malamig ang boses nito. Nagpugay si Daniel. Ako si Daniel, anak ng taong pinahirapan ni Hermogenes. Isa akong mortal at nangangailangan ako ng tulong. Tumawa si Santissima Bala, malamig, mapanghamak. Mortal? Wala kayong ginawa kundi sirain ang kagubatan, galitin ng mga diwata at patawan ng sumpa ang sarili ninyong mga angkan. Bakit kita tutulungan? Dahil pareho tayong ginapos ng isang sakim, pareho tayong nilapastangan, pareho tayong gusto lumaya. Matagal ang katahimikan, hanggang sa tumango si Santissima Bala. Kung ganon, isinusumpa ko ang sarili kong galamay upang gabayan ka sa 3 pagsubok sa yunggib ng araw limot. Ngunit kung ikaw ay matakot, lilimutin ka ng araw at ng mundo. Umangat ang lupa. Mula sa ilalim ay lumitaw ang isang sibat na gintong may 3 sanga. Kinuha ito ni Daniel. Kumislap ito, tanda ng pagtanggap. Sa di kalayuan, narinig nila ang lagutok ng hangin. Isang uwak na may mata ng tao ang lumipad sa ere. Isang espiya ni Hermogenes. Alam na niya, bulong ni Santissima Bala.
Sa tulong ng makapangyarihang sibat ni Santissima Bala, nagsimula na ang paglalakbay ni Daniel patungo sa pinakasisindak na lugar sa kabundukan ng Bagachay, ang Yunggib ng Araw Limot. Kasama niya ang espiritong tagapagturo na isinumpang engkantada, si Santissima Bala, na ngayon ay nasa anyo ng aninot hangin na tanging siya lamang ang nakakakita. Laging lumingon sa kaliwa kapag natatakot ka, bulong ng espiritu sa hangin, dahil ang mga espiritu ng kadiliman ay laging nasa kanan. Bit-bit ni Daniel ang gintong sibat. Sa unang gabi ng kanyang paglalakad, naramdaman niya agad ang pagbigat ng hangin. Hindi ito karaniwang lamig. Ito'y lamig na may kasamang paninigas ng kasukasuan at tila ginagapang ng kung anong hindi nakikitang nilalang. Sa bandang paanan ng bundok, natagpuan niya ang unang bakod ng engkanto, isang hanay ng mga punong may mukhang tao at umiiyak ng itim na dagta. "Huwag kang matitinag," sabi ni Santissima Bala. "Hindi sila tao. Sila ang dating mga sumubok pasukin ang Yunggib at nabigo." Tinuloy ni Daniel ang paglakad at bawat hakbang ay parang tinutusok ang kanyang talampakan ng mga matatalas. Ngunit nanatili siyang matatag. Pagdating niya sa bungad ng Yunggib, natigilan siya. Sa kabila ng gabi, tila may aninong liwanag mula sa loob, pero hindi ito normal na liwanag. Ito ay malabughaw, malapot, at tila nagsasayaw sa dilim. Mula rito, sabi ni Santissima Bala, ay magsisimula ang tatlong pagsubok. Sa bawat tagumpay, isang bahagi ng batong ginto ang lilitaw. Sa huli, kapag nabuo mo ito, magtataglay ka ng kapangyarihang kayang ipanlaban kay Hermogenes. Unang pagsubok, laban sa sarili. Pagkapasok ni Daniel, napunta siya sa isang malawak na silid sa loob ng Yunggib. Sa gitna nito may salamin, at sa salamin ay isang anyo ng kanyang sarili, pero may pulang mata, duguan ng labi at nakangising tila demonyo. "Ako ang takot mong hindi mo kinikilala," wika ng refleksyon. "Ako ang damdaming gusto mong itago, galit, inggit at paghihiganti. Ako si Daniel, na gustong patayin si Hermogenes, hindi para sa kabutihan, kundi para sa hustisyang ipinagkait." Biglang tumalo ng anyo mula sa salamin at naging laman. Nagsimula ang matinding laban. Sibat laban sa sibat, sigaw laban sa sigaw, galit laban sa katwiran. "Hindi kita!" sigaw ni Daniel habang umiiwas sa mga tira ng kanyang madilim na sarili. "Hindi kita kailangan. Lahat ng may sugat, may halimaw sa loob nila," sigaw ng anino. Ngunit sa huli, ginamit ni Daniel hindi ang sibat, kundi ang panalangin itinuro ni Eluardo. Kinagat niya ang kanyang hintuturo, isinusulat sa lupa ang salitang patawad. Sumigaw ang anino, unti-unting natunaw, at sa gitna ng ulap ay lumitaw ang unang bahagi ng batong ginto, isang maliit na piraso ng gintong hugis puso. Ikalawang pagsubok, laban sa ginto. Sa sumunod na silid ng Yunggib, sinalubong siya ng napakaraming kayamanan. Gintong palayok, mga alahas, mga batong hiyas. Sa gitna nito ay isang matandang lalaki na may hawak na baston, nakaupo sa gintong trono. "Kunin mo ang gusto mo," sabi nito. "Isuko mo lang ang sibat at ang bahagi ng batong nakuha mo. Yaman sa yaman, kapangyarihan sa kapangyarihan. Hindi mo na kailangang lumaban pa." Ilang saglit na natigilan si Daniel. Ang puso niyang galing sa gutom at hirap ng buhay ay bahagyang nanghina. "Wala kaming kahit ganitong kayamanan. Maaaring dito ko na matapos ang lahat." Ngunit narinig niya ang boses ni Santissima Bala. "Alalahanin mo si Mang Ernesto. Hindi lahat ng ginto ay kayang gamutin ng may sakit. At ang gintong ito galing sa bangkay ng mga niloko ni Hermogenes.
Napayuko si Daniel. Kinuha niya ang isang piraso ng barya at binasag ito gamit ang sibat, duguan ng loob. "Magsinungaling ka pa," bulong niya sa matanda. Biglang sumigaw ang matanda, naging halimaw. Isang dambuhalang nilalang na may katawan ng ginto at bunganga ng buwaya. Ngunit gamit ang sibat, tinaga ito ni Daniel sa leeg at ang buong silid ay gumuho. Sa gitna ng pagkawasak, lumitaw ang ikalawang bahagi ng batong ginto, bilog at kasing liwanag ng araw. Ikatlong pagsubok, laban sa nakaraan. Ang huling silid ng yungib ay malamig at tila walang hangin. Sa gitna nito ay isang upuan at nakaupo doon si Hermogenes. Hindi siya matanda. Sa halip, isa siyang binatang guro, hawak ang librong panggamot. "Daniel," wika nito, "ako ang dahilan kung bakit nakapagpagaling ang iyong ama noon. Ako ang nagturo sa kanya." "Kasama na iyon sa mga alamat," sagot ni Daniel. "Pero nilason mo rin ang kanyang isip sa takot. Ikaw ang dahilan kung bakit muntik na siyang mamatay. Kailangan kong gawin iyon. Dahil hindi sapat ang kabutihan para mapanatili ang kapangyarihan. Ngayon, binibigyan kita ng pagkakataon. Sa oras na buuin mo ang batong ginto, ikaw ang magiging bagong tagapangalaga ng lahi itim. Hindi ka na magiging mortal. Isang hirit mo lang at mawawala ako. Pero sa halip, sumama ka sa akin. Tayo ang maghahari." Ngunit si Daniel ay hindi na ang dating takot at inosenteng binata. Tumindig siya, itinaas ang dalawang bahagi ng batong hawak at biglang lumiwanag ang buong silid. Lumulutang na liwanag ang bumuo ng huling piraso, isang hugis bituing bahagi ng bato. Pinagdikit ni Daniel ang tatlong bahagi. Bumuo ito ng buong batong ginto ng kabundukan, nayanig ang buong yungib. Isang liwanag ang kumalat mula sa sentro, tumama sa kisame at nagtulak kay Daniel palabas ng yungib. "Isa ka ng tagapagdala ng liwanag," bulong ni Santissima Bala. "Ngayon, panahon na para harapin mo si Hermogenes sa huling gabi ng kabilugan." Nagdilim ang langit sa ibabaw ng bayan ng Malitbog. Sa gitna ng takip silim, ang buwan ay unti-unting umakyat. Kabilugan nito'y tila mata ng halimaw na nagmamasid. Ang hangin ay mabigat at ang mga ibon ay naglaho na sa mga sanga. Sa bawat sulok ng bayan, may kakaibang katahimikan. Tila lahat ay naghihintay sa isang pagsabog ng sigwa. Sa gitna ng liwasan, nagtipon ang mga tauhan ni Hermogenes. Ang kanyang mga alagad na albularyo, mga asong itim na may mata ng tao, at mga nilalang na kalahating engkanto't kalahating hayop. Nagsindi sila ng apoy na bughaw at sa gitna nito ay lumitaw si Hermogenes. Suot ang itim na barong, may hawak na baston ng gahom at isang kwintas na may mutyang balang ibon na umiikot sa anyo. "Ngayong gabi," sigaw niya, "ay muling ipagkakaloob sa akin ng mga espiritu ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan. At ang huling balakid, si Daniel, ay wawasakin." Sa kabundukan, habang papalapit sa bayan, dumating si Daniel sa bungad ng Malitbog sakay ng isang agila ng liwanag. Isang nilalang na isinugo ni Eluardo mula sa daigdig ng diwang dilaw. Sa kanyang kamay ay ang buong batong ginto at sa kanyang puso ay isang paglalagablab ng paninindigan. Habang palapit siya, unti-unting naglalaho ang kanyang takot. Alam niyang hindi lamang si Hermogenes ang kanyang haharapin, kundi ang sistemang pinayagan ng mga tao, ang pagkabulag sa kapangyarihan, ang pagsamba sa yaman at ang pananahimik sa harap ng kasamaan. Sa gitna ng plaza, nagsimula ang tagpo. "Daniel," sigaw ni Hermogenes, "malaki ka na, hindi mo na ako kailangan. Pero hanggang ngayon, bata ka pa rin. Nagpapagamit sa engkanto, sa liwanag, sa mga aral ng kahinaan." "Ikaw ang matanda, Hermogenes," sagot ni Daniel.
pero mas bata ka sa akin sa pananampalataya. Itinaas ni Hermogenes ang kanyang baston. Mula sa lupa ay lumitaw ang 3 nilalang na halimaw, ang tigbalang ng katimugan, ang sigbin ng matandang gubat at ang ason dilaw, 3 pinakamatitinding nilalang ng kanyang angkan. Ngunit si Daniel ay hindi na mag-isa. Mula sa hangin ay sumama sa kanya ang mga dating engkantong inalipin. Nagbalik anyo sila bilang mga nilalang ng liwanag. Ang duwendeng maputi, ang amanikable ng lawa, at ang dalagang kaluluwa ng yamang gubat. Sa gitna ng tagisan ng nilalang at liwanag, nagsimula ang isang labanan na yumanig sa buong bayan. Umaalon ang lupa, sumasabog ang hangin, lumiliwanag at dumidilim ang langit kada sagupaan. Ang huling laban. Sa gitna ng kaguluhan, humarap si Daniel kay Hermogenes. Tinapat niya ang gintong bato sa baston ng albularyo. Tapos na ang paglalasing mo sa kapangyarihan. Ang yaman na hindi galing sa kabutihan ay sumpa. Ngunit tumawa si Hermogenes at biglang binaliktad ang kanyang anyo. Naging dambuhala siya, kalahating tao, kalahating buwaya, may katawan ng ahas at mga pakpak ng paniki. Sa kanyang bibig ay lumalabas ang mga mukhang niloko niya. Mga espiritong naloko sa pangakong kagalingan, kapangyarihan at kayamanan. Ito ang anyo ng katotohanan, sigaw ni Hermogenes. Ang tunay na lakas ay hindi nang hihingi ng pahintulot. Ngunit si Daniel ay hindi umatras. Sa halip, itinaas niya ang buong batong ginto at ito'y lumiwanag sa isang anyo ng araw. Ang sibat ay lumabas mula rito at ang liwanag ay tumagos sa katawan ni Hermogenes. Sa ngalan ng hustisya, sa ngalan ng mga nawala, sa ngalan ng mga nilinlang, naway matapos ka na, bulong ni Daniel. Sa isang sigaw ng halimaw, gumuho ang anyo ni Hermogenes. Umulan ng abo at mula sa kanyang puso ay lumabas ang isang itim na mutya, basag, walang liwanag, walang buhay. Tahimik na ang malitbog. Isa-isang naglaho ang mga halimaw at ang mga nilalang ng liwanag ay bumalik sa diwa. Iniabot ng mga ito kay Daniel ang kanilang pasasalamat at isa sa kanila, si Eduardo, ay muling lumitaw. Isa ka ng tagapangalaga ng hangganan, Daniel, anya. Ngunit ang laban ay hindi dito nagtatapos. Marami pa ang Hermogenes sa mundo. Pero ang liwanag mo ay magsisilbing paalala. Sa dulo ng gabi, habang papalubog ang buwan, naglakad si Daniel pabalik sa kanyang barong-barong. Hindi para tumakas sa responsibilidad, kundi para simulan muli ang buhay. Isang buhay na hindi pinipilit maging bayani, kundi nagsusumikap manatiling tao sa gitna ng tukso at dilim. Makalipas ang bangis ng gabi, isang banayad na simoy ng hangin ang lumaganap sa malitbog. Ang araw ay sumikat na tila unang pagkakataon muli matapos ang mahabang dilim. Lumitaw ang mga batang naglalaro sa kalye, ang matatandang nagkakape sa silong, at ang mga magsasakang muling bumaba mula kabundukan. Walang makapaniwala sa katahimikan. Tila ba isang bangungot ang naglaho, ngunit iniwan ang alaala ng lagim. Wala na si Hermogenes. Wala na ang takot na dumadapo sa bawat pintuan tuwing sasapit ang gabi. Si Daniel, bagaman pagod at sugatan, ay muling bumalik sa kanyang simpleng pamumuhay. Sa ilalim ng isang balingkinitang punong mangga, nilinisan niya ang kanyang lumang kalan. Kumain ng tinapay na may sardinas. Walang pagkukunwari, para bang hindi siya ang lalaking lumaban sa dambuhalang albularyo na sumakop sa kanilang bayan. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may mga bumibisita sa kanyang barong-barong. Ang unang pagdalaw, isang matandang babae, si Aling Sabel, ang lumapit sa kanya. Dating tahimik at takot na takot kay Hermogenes. May dala siyang 2 basket ng tinapay at kamote. Daniel, wika ng matanda, salamat. Hindi lang dahil nailigtas mo kami, kundi dahil pinakita mong kaya pa palang lumaban.
Nagulat si Daniel, ngunit ngumiti siya at tinanggap ang alay. Nang araw na iyon, sunod-sunod ang dumating. Isang magsasakang may dalang palay, isang tindera ng isda, isang batang babae na ibinigay ang kanyang alagang sisiw. Lahat sila'y nagpapasalamat hindi dahil iniwanan ni Daniel ang mundo ng engkanto, kundi dahil pinili niyang manatiling totoo. Ang ikalawang pagdalaw, si Eduardo. Kinagabihan, habang nakatanaw siya sa buwan, muling dumalaw si Eduardo. Ang anyo nito ay parang liwanag na may mukha ng kabataan, may ngiti, ngunit may lungkot sa mata. Daniel, wika nito. Ang daigdig ng diwang dilaw ay labis na humahanga sa iyo. Hindi lahat ng ipinagkalooban ay pinipiling manatili sa liwanag. Karamihan natutokso ng lakas. Pero ikaw, pinili mong maging tagapangalaga, hindi tagapaghari. Nagpakita si Eduardo ng isang mutya ng kaluluwa, isang kristal na hugis puso, kulay gintong malinaw. Ito'y gantimpala, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa kalinisan ng loob. Iniabot niya ito kay Daniel. Agad na naramdaman ng binata ang init sa kanyang dibdib at ang ginhawang parang yakap ng ina. Sa loob ng kanyang puso, parang may umuusbong na bagong lakas, isang uri ng karunungan na hindi na kailangang gamitin sa laban, kundi sa paghilom. Ang ikatlong pagdalaw, ang mga dambuhalang na api. Ngunit hindi lahat ng nilalang ay sang-ayon sa katahimikan. Sa pinakailalim ng kagubatan, sa mga kuweba ng kadiliman, nagising ang mga kaanak ng mga nilalang ni Hermogenes. Hindi sila tao, hindi rin lubusang halimaw. Ngunit ang isa sa kanila, isang misteryosong albularyong nagtatago sa pangalan na Guro Mandrisio, ay hindi natuwa sa pagbagsak ng dating pinuno. Ang batang si Daniel ay dapat wakasan. Aniya, habang hawak ang isang itlog ng apoy, isang mahiwagang binhi ng halimaw. At ang mutyang taglay niya ay sa atin dapat. Paglalatag ng bagong unos. Sa isang panaginip, binisita si Daniel ng isang nilalang na may mata ng ahas. Magsasaka ito, ngunit may balat ng buwaya at tinig ng maraming boses. Daniel, wika nito, darating ang panahon ng paniningil. Ang mutya mong dalisay ay aagawin, at ikaw ay muling pipiliin kung lalaban o magtatago. Pagkagising ni Daniel, agad niyang kinuha ang mutya ng kaluluwa. Mainit ito, nangangahulugang may paparating na panganib. Ngunit sa likod ng takot, isang panibagong lakas ang isinisilang. Sa ilalim ng araw, muling humawak si Daniel ng araro. Ngunit sa kanyang diwa, alam niyang sa susunod na kabanata ng kanyang buhay, hindi lang engkanto ang makakalaban niya, kundi ang sariling anino ng kapangyarihan. 3 buwan ang lumipas matapos ang pagkatalo ni Hermogenes. Bumalik sa katahimikan ang bayan ng Malitbog, tila isang masamang panaginip lang ang nangyari. Ngunit para kay Daniel, hindi kailanman nawala ang pakiramdam na may nagmamasid sa dilim. Nasa puso niya ang mutya ng kaluluwa. Hindi na lang simpleng alaala ni Eduardo, kundi gabay at bantay ng kanyang pagkatao. Ngunit alam niyang ito rin ang patuloy na hinihigop ng dilim. At dumating nga ang oras ng huling pagsubok. Isang hating gabi, gumalaw ang hangin, tumahimik ang mga aso. Ang mga bituin ay tila natakpan ng usok. Mula sa masukal na gubat ng Timog Kanluran, isang figurang balot sa itim na balabal ang naglakad patungong kabayanan. Bitbit nito ang isang tungkod na may dulo ng bungo ng paniki at isang bayong na umaalingasaw sa amoy ng pagkabulok. Siya siguro Mandrisio, albularyong sinanay, sa pinakaitim na sining ng espiritu. Daniel, sigaw nito sa gitna ng gabi. Ipasa mo sa akin ang mutya. Hindi iyon para sa isang gaya mong hangal sa lupa.
Ako ang tunay na tagapagmana ng kapangyarihan ni Hermogenes. Nagtipon ang mga espiritu ng dilim sa likod niya. Mga pugot na tikbalang, nilalang na gawa sa abo, mga alitaptap na may mata ng tao. Ngunit lumabas si Daniel mula sa kanyang barong-barong, tahimik, walang takot. Hindi ako tagapagmana, sagot niya. Ako'y tagapagtanggol, at hindi ko kailanman isusuko ang liwanag para lamang yumuko sa kasakiman mo. Hindi gaya ng laban kay Hermogenes, ito'y hindi laban ng lakas, kundi ng espiritu. Itinaas ni Mandricio ang tungkod. Mula rito ay lumabas ang anino ng 7 albularyo na pinaslang niya upang makuha ang kanilang kakayahan. Isang pangkat ng mga kaluluwang kinadena sa kagustuhang maghari. Ngunit tinutukan sila ng mutya ni Daniel. Sa sandaling iyon, nagsalita ang puso ng liwanag. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sinasakop, kundi sa inililigtas. Lumutang si Daniel sa hangin, hindi dahil sa galit, kundi sa kabutihang napalakas ng pagmamahal ng bayan. Sa kanyang paligid, lumitaw ang mga alaala ng kanyang kabutihan. Ang batang binigyan niya ng tinapay, ang matandang tinulungan niyang tumawid, ang inang tinulungan niyang manganak. Nabiyak ang langit. Mula rito'y bumaba ang hugis liwanag na si Eluardo, kasama ang iba pang engkantong tagapagtanggol. Wika nito, panahon na upang tapusin ang lahing sinakmal ng kasakiman. Nang magsalubong ang tungkod ni Mandricio at ang mutya ni Daniel, isang alon ng liwanag ang lumaganap. Nahulog ang mga espiritong bihag at sa unang pagkakataon ay lumaya. Si Mandricio ay napaatras, subalit hindi pa rin sumusuko. Isang matinding alon ng dilim ang pinakawalan niya, isang itim na ahas na may pakpak ng paniki. Ngunit sa huling iglap, inihagis ni Daniel ang mutya sa mismong dibdib ng ahas. Sa pagtama nito, ang dilim ay nasunog. Ang hangin ay nilinaw ng sigaw ng 100,000 kaluluwang napalaya. At siguro Mandricio ay natunaw, hindi sa apoy, kundi sa sariling kasinungalingan. Pagkaraan ng laban, tumahimik ang buong paligid. Lumapit si Eluardo sa kanya, suot ang banayad ng ngiti. Daniel, hindi ka na lamang tagapagtanggol ng malitbog. Ikaw na ngayon ay bantay ng hangganan ng liwanag at dilim. Ngunit ngumiti si Daniel at tumanggi. Ayokong umalis sa lupa, sa mga taong nangangailangan. Dito ako, sa bukid, sa dagat, sa palad ng pawis. Napatingin si Eluardo sa kanya at sa halip na pilitin, tumango ito. Kung gayon, manatili ka bilang gabay ng mga hindi pa nakakakita ng liwanag. Bumalik si Daniel sa pagtatanim, sa paglilinis ng poso, sa pakikipagbiruan sa mga bata. Ngunit sa bawat taong dumaraan sa kanyang barong-barong, may napapansin silang kakaiba. Isang bulaklak na hindi nalalanta sa kanyang paso, isang liwanag sa kanyang mata, at isang pakiramdam ng kapanatagan. Walang mutya sa kanyang palad, ngunit sa puso ng mga tao, si Daniel ang tunay na albularyong walang agimat, ngunit may pusong engkanto. Wakas,